fishermen, mga mangingisda. So makita natin, walang pinipili ang Diyos kapag siya ay tumawa. Kapag pinili ng Diyos, hindi na tinitingnan yung kalagayan sa buhay. Hindi na tinitingnan kung anong klaseng antas ng pamumuhay ngayon ang isang tao. Kapag pinili ng Diyos, pinili niya yun. Wala nang question mark. So, tayo pa mga kapatid. May question ba sa pagkapili sa atin ng Diyos? Meron ba tayong petisyon? Meron ba tayong demand o kaya reklamo na bakit tayo pinili ng Diyos? Kayo ba nagsisisi na pinili kayo ng Diyos? Kasi yung panahon na tinawag tayo ng Diyos, alam ko po yung kasi naramdaman ko rin yun eh. Kasi nung una talaga, ayaw ko pa. Kasi ayaw ko umalis sa mundo na ating na comfort zone. Kasi ang mundo kasi comfort zone ng tao eh. Ayaw ko pa. Kaya nga ang ordination ko, tinagawa ko yung ordination sa akin. Tumalang ko talaga ako. Ayaw ko pastor. Hindi ako dapat na pastor. So dumaan yung isang taon, yun na naman, tinagdala naman yung ordination sa akin. Doon pala ako nahuli. So doon ako sumurin. So minsan may mga ganyan kasi, pero makita natin, dito sa text ko, walang pag-atubiling sumunod. Silibay, at saka yung mga mangingisda sa ating Panginoon. So makita natin yung kanilang pagkanais na sundin ang ating Panginoon sa Kristo. Kapag nakita nila na ang pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo ay kakaiba doon sa kalagayan ng mga Hudyo sa pagsunod sa kautusan. Nakita nila, yung pagkakaiba eh. Kasi yung nangaral ng Panginoon sa Kristo, walang requirements na sinabing bawal ito, bawal yan. Kaya nga nung mga nangaral ng Panginoon sa Kristo, sinusundan sila lagi yung mga pariseo at saka ng mga guro ng kautusan. Naalala nyo nung nangitin yung mga alaga ng buhay ng trigo, ilabot sila ng guro sa daan. Diba? Sinita sila ng mga pariseo. Sabi nyo, tingnan mo yung alaga ko, bawal yan kasi sabat. Ipanahon ng sabat kung sila ay nangitin yung buhay ng trigo. So maraming bawal. So nakita ng mga tinawag sa Panginoon sa Kristo na walang pinagbabawal ang Panginoon sa Kristo. Ang ipinapahayag ng Panginoon sa Kristo yung pag-ibig ng Diyos Ama. Yung kasi yung nilalaman ng mga mundo. Kasi nakatingin sila sa kautusan. Nung binigay sila sa kanila yung kautusan, lagi na yung tinitingnan. Parang ano ba? Parang ginawa nilang kumpas. Asang makagataan. Ano ba yung gagawin ko? So nakabase lagi sila doon sa kautusan. Kasi yung bilhin ng Diyos Ama sa kanila. Nakalimutan nila na yung kautusan na yung naibigay sa kanila para sila ay mamuhay ng maayos doon sa lupang pangako na kanilang tinulahan na itinalaman sa kanila ng Diyos. Pero dahil mali yung interpretasyon nila doon sa kanilang pagsulot sa kautusan, kaya lalo sila na iwalay sa Diyos. Kaya nung tumatay ang Panginoon sa Kristo, naging kaaway ng mga Pariseo at mga Saduceo at mga guro ng kautusan ng ating Panginoon sa Kristo kasi hindi nila mabasa doon sa aklat o kautusan yung ginagawa ng Panginoon sa Kristo. Kasi baliktad, opposite doon sa ginagawa. Why? Because during the time na dumating ang Panginoon sa Kristo, ibang milyo yung kanyang ipinadala. Anong ibang milyo ito? This is about spiritual things. Kaya ngayon sila magkaroon niya, di ba? Ginagawa ng Panginoon sa Kristo yung mga talinaga, paghahambing, paglalarawan, para ilarawan yung kaharian ng Diyos. Diba sinasabi ng Diyos mga talinaga, ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. Para maintindihan ng tao, pero hindi talaga maintindihan ng mga Pariseo at mga Saduceo kasi nakatingin sila doon sa kautusan. So salamat sa Diyos, itong mga tinawag ng Panginoon sa Kristo ay nakaintindi at nakita nila yung pagkakaiba. So ngayon din sa panahon natin ngayon, di ba? Bago tayo tinawag ng Diyos,
Meron tayong pinagdaanan. Sabi nga ng iba, dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay. Nakakapit sila doon sa kanilang paniniwala. Hindi ako alis dito, ito na yung pinamulatan ko. Dito na kami nabuhay ng aking angkan mula sa aming kanunuluan. Kaya hindi lang namin papaguhin yung aming paniniwala. Diba? Ito na mga ganyan. Pero salamat sa Panginoon Diyos. Nung marinig natin ang salita ng Diyos, hindi tayo nagkalawang isip. Nakita natin yung kalagayan natin. At katulad nitong mga tinawag ng Panginoon sa Kristo, during this time, tayo rin ay sumunod sa atin. Number 2, ang kagalakan mula sa Diyos ay nagbumapaw sa puso ng mga kasalanan. Nakita niyo yung nararamdaman, nung dumaan ng Panginoon sa Kristo, parang napakalakan ng pakiramdam. Kaya gusto niya sa kulog eh. So, nagkaroon na ng joy sa kanilang puso. At hinagad nila na maipagkaloob sa Panginoon ng kanyang buhay, sa kanilang buhay. So, dahil ito naramdaman natin, di ba? Nung naramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos, kasi sa panahon ng pangalan ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang compassion, yung kanyang humility, sa tao ang nakita ng mga tao at naramdaman nila. Iba kasi yung dating niya kanya doon sa mga Pariseo. Alam niyo yung mga Pariseo kasi, sabi ng Bible, ang gusto nila yung pinagpupugayan sila doon sa labasan. Nakatayo sila doon, nakakabito sila. Ang gusto nila yung inagalang sila ngayon. Iba yung dating ng Panginoon sa Kristo Diba? Pag nakita mo yung sakit, pinapagaling. Kahit patay yung buhay. So makikita natin, yung pagmamahal ng Diyos Ama ang daladala ng mensahe ng ating Panginoon sa Kristo. At dahil doon, ay naramdaman ng mga tao na mahal pala nila, umahal pala sila ng Diyos. Ito po yung naramdaman natin. Kaya na tayo nagkakagay, kaya tayo nagpapatuloy sa ating paglilingkod kasi nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Diba? Kahit kung sa nararanasan natin yung mga problema, karamdaman, trabaho, o ano pa man, pero nararamdaman patuloy natin yung pag-ibig ng Diyos at yung nagpapalakas sa ating pananampalataya. Why? Because it is the word of the Holy Spirit. Kasi Kristo, yung banal na Espiritu sa niya, bago ako umalis, iiwan ko sa inyo ang taga-alin na comforter. Kaya naman tayo, kahit na tayo ay nalulupay kami sa ating pananampalataya, ang banal na Espiritu ay nagbubutok sa atin para tayo lumakas at magpatuloy. Diba? So, ngayon ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Katulad ng naranasan itong mga tinawag ng ating Panginoon Diyos sa kanyang panahon ng pag-ministry. Ang dala mula sa Diyos na naranasan ng mga makasalanan dahil sa kanilang pag-ministry ay nagbigay daan sa kanilang matuloy na gamit na kabaliktaran sa mga ugali ng mga Pariseo at ng mga guru ng kautusan. Ito nila nakita, mga kapatid, na kakaiba talaga itong Jesus na ito na talagang parang gusto kong makilala siya ng totoo. So ngayon, kaya alam mo kung ano ginawa ni Bay, inanyayahan ang Panginoon sa Kristo sa bahay na pwede po ba makikita kayo? Basahin natin yung Lucas, kabanatang 15 talatang 1 hanggang 7. Isang araw, ang mga maningin ng mga notice at ang mga kasalanan ay lumapit kay Jesus o pamakinig. Nagpulang-pulungan ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan sa kanila. Ang tao ito'y nakikisama at nakikisalamuha sa mga kasalanan. Dahil ito, sinabi sa kanila ng Jesus ang kalihanan ito. Kung ang sino man sa inyo ay may sandaan tupa at nawala ang isa, o nawala ang isa, anong gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang siya ng pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y
ano. Kapag nakita na niya ito pa, ay mas niya ito papasanin. Pagdating sa bahay, aanayaan niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin. Dahil nakita ko na ang ito papamawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng kapagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan kaysa siyang lakot siyang mga tuwid na di na kailangan magsisi. Turning to God means repentance. And repentance means turning to God. Yung pagsisisi natin ay pagpapahayag ng ating pagbabalik sa Diyos. Ito yung ginawang paraan ng Diyos. Hindi na kailangan na tayo yung mag-sacrifice para tayo ay para mabayaran yung kasalanan natin, para matubos yung kasalanan natin. Ginawa ng Panginoon sa Kristo yun, at pagkatapos ang ginawa ng pamamaraan, ipinahayag niya yung pag-ibig ng Diyos at naramdaman ng tao at nakita nila yung kasalanan at sila ay nagsisi. So ganyan yung naranasan natin, di ba? Nung makakita natin yung pagmamahal ng Diyos, ayon sa kanyang mga salita, naniwala tayo sa salita ng Diyos at nakita natin yung plano ng Diyos, nakita natin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. At dahil doon, tayo rin ay nagsisisi at tumatulog sa mga kasalanan. So makita natin, yung talinahan na ito, nangyari mismo kayo iba eh. Diba doon sa ating teksto, inanyayahan ng ating Panginoon sa Kristo doon sa kanyang tahanan at siya ay nagmanda. Pero makita natin yung mga parisita, parang ngayon yung mga vloggers ngayon yun. Sino mga vloggers yun? Parang mga vloggers kung saan yung mga nangyayari na doon sila. Nag-uus-uso sila at parang ngayon sila ma-vlog. Ngayon. So, ngayon yung ginagawa ng mga parisita, tinitingnan talaga yung kilos ng Panginoon sa Kristo. Sinusundan kahit saan. At hinahanapan ng butas para makasuhan ang ating Panginoon sa Kristo. So, kung yung ginagawa nila. Pero, makita natin, ang Panginoon sa Kristo,